Ayan, 3 poste na yan, oh. Nag-aalala ako dyan kagabi. Sabi ko baka bumagsak sa sasakyan ko, ah. Maaga umalis yung ano eh, yung RB. Ganda natin logan natin, di ba? Maganda matulog kung malapit ka sa charger. Kasi di ba gumagamit ako ng camp mode. Yung camp mode, mini-maintain niya yung temperature sa loob ng sasakyan. Kaya ang tulog, komportable. Pero syempre nagko-consume siya ng battery. Ang nawala sa aking battery kagabi kasi maaga akong gumrahe. I think alas 6 pa lang naka-camp mode na ako, alas 6 ng hapon. Hanggang alas 6 ng umaga, mga ilan? Mga 20%. Pero kung mga 8 hours lang, mga nasa 15% eh. So not bad. At least nakatulog ka ng ng komportable. Ngayon biyahe na tayo. Blueberry, ang palamang. Ha! Nakakatuwa. Winnipeg. Oh God, thank you. Nung nakaraang araw, di ba ako, 900 kilometers. Ang nagastos ko sa gas, sa charging nun, ay $70. So, kung ikukumpara mo sa gas car, depende kung anong sasakyan yung dala mo. Kung naka-SUV ka, pwede kang 150 to 180. Pero kung naka-sedan ka lang, 120 to 130 o 150. So, medyo malaki yung diferensya pagdating sa mga dreno, sa presyo ng gastos. Mas magastos definitely yung yung naka-gas car. Imagine kung nag-hotel pa ako, 'di ba? So, madaming plus, madaming positive side na naka-Tesla ako. Naubos yung bundok pagdating dito. Wala na eh. Pas dito poste. Poste ng ilaw na lang yung matataas eh. Tsaka punong kahoy, mga ilan-ilan. Hanggang sa dulo pala. Pupunta sana ako sa sa The Pork. Kaya lang I think sarado pa kasi sobrang aga pa, no? Now make a U-turn at Kingswood Avenue. What? Okay. Sige. Now turn right onto Regal Avenue. Ito na yun. This is it. Alam niyo ba kung nasan ako? Ayun, nasa gitna ako ng kawalan, mga dre, no? Nasa gitna tayo ng Canada. Oh gosh. Nakakasaya lang na isipin na kakadrive, nakarating tayo rito. Diba? Ano nga sabi niyan? Center Longitudinal do Canada. Binusinahan na ako. Kasi nga naman delikado. Yung train naman nila rito, 1 kilometro yata yan, mga dre, no? Yan, no? Grabe yung train nila. So, diyan pala tayo pupunta ngayon, mga dre, no? Portage La Prairie sa Manitoba. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, ha.
Correct me na lang po. 48 minutes, 72 kilometers. Nagkikwento ko sa inyo kung gaano ako kagaling. Okay? Yung inistapan ko, ano yun, kumbaga, east and ano di ba, kabilaan na kalsada eh. Papunta tsaka pa uwi. Okay? Papunta ako sa The Fork, nadaanan ko na siya. Napansin ko yung ano lang, kumbaga, kumbaga hindi ganun, malaki siya pero hindi ko nabigyan ng atensyon na yun na nga yung center ng longitude ng Canada. So, nalampasan ko, no? Akala ko, yun yung mga sign na in 100 meters, yung ganon, nandun na yung yung pupuntahan mo. Dire-diretso ako, no? Nalampasan ko. Papunta sa The Forks. Ngayon, pagdating sa The Fork, sabi ko, wag na nga, hindi ko natutuloy ito. Kinancel ko ngayon. Tapos, ang sumunod kong location, yun na nga. Yung longitude ng center ng Canada. 26 kilometers mula dun sa pinanggalingan ko, pabalik, bumalik ako, no? Nakarating ako. Ngayon, pabalik uli ako kung saan ako dapat papunta. So, basically, nagsayang ako ng 75 kilometers going back in port. Dahil sa longitude na yon. Di ba? Ang galing ko, buti naisip ko, di ba? Kainis. 75 kilometers. By the way, papunta kay Lamarck. Kung nagtuloy-tuloy ako, papunta kay Lamarck, charging lang yung gagawin ko. Mga 4 PM, nandun na ako sa Regina. Sa Regina nga, sa Regina. Kaya lang, I don't know. Baka abutin ako ng alas 7 ng gabi. Okay lang naman kasi maliwanag pa naman pag gabi. Hindi ko alam kung anong plano ni Mark. Baka dali niya ako sa Jollibee. Kasi ayun daw may pagmamalaki nila eh. Ayun lang daw. Tsaka yung Superstore. Andito na tayo mga dreno sa Portage La Prairie, Manitoba. 2.6 km papunta sa charging station. Saglit lang ako mag-charge na ito, malamang. Usually, mabilis lang naman yung charging ko eh. Napapatagal lang kasi nga nagagala pa ako. Now you have arrived at your destination. Nandito tayo sa parang nila, no? District area. Ewan ko kung ano bang pinagsasabi ko. District area ba? Yan, no? Merong rito, Subase. Punta muna tayo dyan. Parang naiihi ako eh. Katulad yan, mag-CR na naman ako. Pampatagal yun mga dre, no? Pero dapat, lang ako rito. 8 minutes lang ako rito. Pero CR tayo. Okay. Next stop, Brandon, Manitoba. 1 oras at 15 minutes, 124 km. Mabilis dito kasi yung speed limit nila rito is 110. Diba? Kasi luwag ng kalsada nila eh. Kinuha nila yung lahat ng kapatagan doon sa mga sa mga bulubunduking lugar. kaya umaatikabong kapatagan yung nila rito eh. Yung mundo nila rito. Walas, Now teka. turn right onto Saskatchewan Avenue West. Nakakatuwa yung kalsada nila, flat. Ang lawak. Ganun masarap mag-drive, walang ka-stress. Yun nga lang medyo nakakaantok siya.
Pero kung may ano ka, cruise Now control turn ka, sharp right onto Saskatchewan Avenue West. may cruise control ka, tapos naka-autopilot ka or full self-drive, naku po, napakasarap ng buhay mo. Pero nakakatuwang nag-drive ako dito. Kasi, ito paano hindi ako inaantok dito dahil nga busy. Maraming stoplight, tapos maraming bahayan. Unlike nung nandun ako sa matatagal na biyahe na sa gilid ng bundok, sa taas ng bundok, sa ibabaw ng kung saan-saan. Kumbaga nakakaantok kasi yung visual mo, para kang pinag-ihele, ang ganda ng paligid, pero nakakaantok. Pero pag ganitong yung lugar, maraming establishment, maya't maya kailangan mo huminto, di ba? Kumbaga, inaantok ka, tapos biglang mawawala yung antok mo kasi nga, inaantok ka na. Kailangan mo palang kailangan mo pumreno, di ba? Kailangan mo huminto, kailangan alert ka. Yun pala, kailangan alert ka. Pag nagsisigarilyo ka, hindi mo maaamoy yung baho ng yosi. Pero pag tumigil ka na mag-yosi, kahit malayo pa sa'yo, alam mo may nag-yosi kasi maaamoy mo. Tsaka mabilis na sumakit yung ulo mo. Pagka ganyan, sakit na ng ulo ko, grabe. Arte. Moxie's Classic Grill. Polo Park pala to, mga dreno, Polo Park. Balastek, Hindi nyo naman sinabing to? Polo Park. Nakapantulog pa ako. Sorry naman. May Uniqlo rito. Bili nga akong pants. Kainis. Bili tayong pants, may Uniqlo rito. Hello, Polo Park. Uniqlo, nasa taas. Nakakita ako ng dito, isang grupo ng mga senior. Siguro mga 12 hanggang 15 sila, puro Pilipino. Nakakita ako ng dahilan para tumingin ako ng pantalon sa Uniqlo. Alam niyo kung bakit? Sarado pa? Bakit? Alas 11 na. Okay, kakabukas lang. Saktong-sakto. Yan. Mga Dre, may nakilala tayo si Sir George, Sir George, anong ginagawa na rito? Pinapanood niyo ba kanina, sir? Oo. Thunder Bay, di ba? Oo, sir. Kaya ngayon, papunta tayo kay Mark Carino ngayon, sir. Parijayin na muna ako. Oo. Malayo pa, uy. Ingat ka. Kaya nga, Talagang tiyagaan lang, sir, Ang daming oras, Sige. Sige, sir. Thank you, sir, Oo. Nice meeting you, sir. Nakakatuwa naman. Yun. Tumitingin ako ng pants, mga Dre, Kasi, medyo shy type tayo, Tingnan nyo yung forma natin. Nakapantulog tayo. Walastek. Let's see. Saan ba yung nila? Ito, may susukatin ako, dalawa. May nagwagi na. May nakakuha tayo. Pantulog uli. Buti ka na, alala ko magpalit ng tsinelas, Muntik ako lumabas na naman, magkaiba yung tsinelas ko. Imagine, di ba? Bumili tayo ng special combo nila. Parang sasarap ng pagkain, Dapat pala, ito kinuha ko, Excuse me. Can I choose this instead? Is that the letter B? Yeah, sure. Yeah, I would like to have this. Can I have my receipt? If you don't mind. Thank you, sir. Let's go. Sa sakyan na tayo kakain kasi full charge na rin ako, Sorry. Oh, worries. Kita nyo, What the heck?
Nawiwili ako dito sa ano, strawberry cheesecake ng DQ. So, ito yung sinasabi kong magastos. Yung hidden cost ng travel, shopping. Sa bagay, ano eh, it's a choice eh, di ba? Kung gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Pero kung pagkain lang, siguro isang kain, let's say, $15 to $20, 3 beses ka kakain. That is 60, di ba? Okay. Umaambon pa rin. Kanina, hindi na eh. Pero siguro kakain na lang ako sa ano, sa next stop ko. Kasi mga 1 oras lang siguro yung biyahe. Boys lang? Ano, sa palagay mo, kaya mo ba tong ano, ginagawa ko? Sasama ka ba sa ganitong klaseng ano? Anong tawag dito? Road trip. Hindi, ano to, hindi basta road trip to eh. It's something more deeper eh. Alam mo? Masyadong Ano? Masyadong mahaba yung biyahe. Masyadong mahaba yung biyahe. Tsaka, ang ganda ng kapaligiran. Teka lang, papakita ko sa kanila yan. Super flat. O, tsaka ano? At saka, kunwari, bago mo ma-reach yung pupuntahan mo, sadya mong puntahan. Oo. Pagod ka na, alam mo yan? Pagod ka na? Ay, hindi naman. Kasi, ano eh, anong tawag dito? Nagpapahinga ako eh, kada 1 oras o 1 oras kalahati. Yun na nga eh, kaya tumatagal yung biyahe. Okay lang naman sa akin. Okay lang sa akin. Teka lang pakita ko lang naka full cell, naka ano ako, autopilot ako mga dre, no? Kaya kahit wala yung kamay ko sa manibela. Teka lang. Okay. Masyadong, ano sabi mo? Masyadong mahaba yung biyahe. Saka pag may work, sayang yung vacation eh. Hindi aabot na sa pupuntahan mo. Kung 1 week lang yung vacation mo. Oo. Hindi, pero yung ganitong biyahe, let's say mahaba yung bakasyon mo. May enjoy mo ba yung ganito? Driving. Siguro, pero boring. Boring daw, boring. Umaambon pa din. Nagugutom na ako. Tom Jones na. Kaya chicha muna tayo kahit konti lang. Nakabili ako rin ng ng special. Aray ko, inang. Yan oh, ang dami. Yan oh. Bumili ako sa semi-Chinese yung yung isang mata niya singkit, yung isa hindi eh. Kaya siya, hap-hap. Sarap ha? Ay, sarap ng kanin ha. Java rice. Oo, sarap. Uy, kasama ako. May magpapahinga rin. Mag-lock tayo ng pinto. Ayun o. Oo, naihi yung asawa niya. Wala stick yung daan eh. Di ba? Buti nga walang lubak eh. Pag sa lubak, syempre, alam mo yung ihi ka na. Tapos malubak. Syempre, kada lubak noon, may lalabas na isang patak sa ihi mo eh. Tuk!
sabi ni Madam, nakakainip. Thinking na ang pupuntahan ko is Vancouver, yung sobrang haba ng biyahe. Katulad nito, yung straight nito, there's nothing to it, parang flat lang. Pero ako, na-appreciate ko siya. At it's about the journey, 'di ba? Yung paglalakbay mo itself, it's a destination na hindi natatapos eh. Gagawin. Ma-appreciate mo to pag Kung wala kang trabaho at walang gagawin at yan lang ang gagawin ko. kagaya ko ganon. Nahiya ka pang sabihin. Hindi sana, ba't nahiya sabihin mo? Ayos ka na. Diba? Siguro. Kasi may free time ka eh. Hindi ka nagmamadali. Kumbaga, wala kang inaalala na gagawin na trabaho. Parang ganun. Tsaka gaya ng sabi ko sa'yo, wag masyado sa destination. Dapat ma-enjoy mo rin yung traveling, going to your destination. 'Di ba? Kasi parang yan eh. Parang bata ka pa, gusto mo magkatrabaho, 'di ba? Tapos gusto mo magkabahay. Alam mo ba yung destination mo? 'Di ba? Yung pagtanda mo. And after that, dead. So, dapat hindi ka lang puro trabaho, dapat ma-enjoy mo somewhere in between, 'di ba? Nag-walking yung mag-asawa. Bumaba sa sasakyan nila, nag-walking lang sila, parang stretching. Ang sarap ng kanin. Ayan yung mag-asawa. Saan? Yun, ang liit Bago sila bumiyahe, nag-walking lang sila. Okay din, no? Alis na uli sila. Lang talaga sila. Nag-decompress. Decompress lang. Baka nag-washroom. Yeah. Tsaka yung hinto-hinto. Sobrang ko na-appreciate mga dre, no? Yung ganito, yung sabi nyo, charge sa ng charge, hinto ako ng hinto, charge ako ng charge. I don't mind. At all, mga dre. I don't mind at all. Now your destination is on the left. Andito tayo sa Coral Center sa Brandon, Manitoba. Sa Coral Center. Estimated charge time 40 minutes. Pagkatapos papunta sa Whitewood sa Saskatchewan. Okay, ang oras natin ay 2:30 mga dre, no? 2:30. Konti na lang. Alastek. Baka natin na tayo sa Saskatchewan. 1 oras at 48 minutes, 189 kilometers. Oh gosh. Palit. Asaan tsinelas? 1 kalahating oras na tayo. So, break time muna mga dre, no? Dahil pagod na. Pagod na. Antok pa. So, walas tek na mata. Parang baong gising 30 minutes na lang, nandun na tayo sa sa Sambayan, nakalimutan ko mga dre, no?
Basta 30 minutes na lang. Sakit ng ulo ko. Ang dami kong antok, grabe. Ang haba kasi ng ano, ang haba ng kalsada. Ang haba ng kalsada na straight. Kaya antok na antok ako. Grabe to. Talagang ano, mangangarag ka rito. Kailangan matibay ka sa antok. Sa bagay, hindi mo makakalaban yung antok eh, no? Dapat talaga matulog ka, ay magpigil ka, tapos yung magpahinga ka pag inaantok ka, di ba? Parang isa sa 5 nagtatrabaho dito sa Tim Hortons na to, ay hindi, 5, ano ba? 4 sa 5 na nagtatrabaho sa Tim Hortons na to ay Pilipino. Yes, nasa na tayo? I don't know. Ang sabi doon, Fleming, 13 kilometers. Brandon, 140 kilometers. Winnipeg, 351 kilometers. Doon ako mga nanggaling, mga dre, no? Gano'n na kalayo yung ating nabiyahe. Now turn left onto Highway 9. Bakit? What? Ang tagal pa rin. 2 oras. 2 oras pa rin yung ano, susunod na biyahe. 179 kilometer. 1 hour and 46 minutes. Aray ko. Pwede kain na lang muna ulit tayo. Busin na natin to. Ano pa ba panes? Walastek. Sa Saskatchewan na ako. Di nag-minus uli ng 1 oras. E di, advance na tong relos ko ng 2 oras. 2 time zone na yung nadaanan ko. Nakakatuwa naman. Pero etong stretch na to, mga dreno. Etong Manitoba, Winnipeg hanggang Regina. Ito yung stretch na medyo kulang sa anong tawag dito? Stimulant. Kulang sa stimulant, no? O baka silo yun. Canadian Tire. Ang daming mga bagong bahay. Tapos andito yung mga mga ibang pamilihan, no? Ano ba to? Parang outlet. Diyan may mga dalarama diyan eh. Ayoko na. Ayoko na. Inang, gusto ko na magpahinga. Mga 3 days. 3 days na pahinga bago uli bumiyahe. Pagod. Ulala, ano nangyari sa sasakyan? O nga pala yung gulong. Ano ba nangyari sa gulong natin? Baka yung napupudpud ba yung yung loob niya? Hindi naman. Hindi naman siya napupudpud. Kasi may mga nakita akong ganun na talagang
kalbo na yung driver. Ay, yung ano pala. Kalbo na yung dito sa may ano niya, sa may loob niya. Pero ito hindi. Okay naman. Yung gulong ko yung ano, ang dami na nabawas. Baka pagbalik ng Montreal, kailangan ko na bumili ng gulong. Oo nga, ano. Pambira, baka kailanganin ko na. Ayan na lang yung lalim niya. Oh. Baka kailanganin ko na bumili ng gulong na ito. Araray. Aray ko. Magkano yung gulong? 2,000. Ito, malabo yung camera natin eh. Konting charge lang rito, tapos alis na rin ako. Gawin ko na siguro mga 50% to. Aray ko. Headache. Kanina pa sakit ulo ko eh. Pahinga na muna mga dre, no? Okay, mamaya na lang uli. Pag kasama ko na yung pinuntahan ko rito. Now your destination is on the left. Ano ba ito? Dalawa doorbell mo, hindi gumagana? Ha? Dalawang doorbell, hindi gumagana? Hindi ba na-charge? Hindi na-charge. Ang lakas pala nung ano ko. Hindi ko marinig. Malakas ang alin? Hindi, sound ko nanonood ako. Tingnan ko eh. Ay no, nakibahay oh. Parang laki pala ng bahay mo. Bakit sa TV pa ang liit? Oh? Oh, Galit ba? ang luwag pala. Pag yung mga nakakapunta na subscriber. Oo. Oy, Dylan! Ilan? How are you? Nanonood akong The Jack. We don't have to start the day yet. I just wanna